Naranasan niyo na bang ma-persecute? Naranasan niyo na bang matuligsa? Kapag daw may persecution, magpasalamat daw tayo sa Diyos sapagkat kasama tayo sa tinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Beatitudes na mapalad kayo kapag kayo inuusig dahil sa akin. Tanda, mga kapatid, ng pagiging alagad ni Kristo, ang persecution, ang krus, at sa dulo daw ng persecution, may biyaya. Kaya kapag ikaw ay tinutuligsa, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ito, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, na sinugo sila upang ipangaral ang mabuting balita. At maliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, marami silang makakasalubong na pagtutol, pagtanggi, persecution, sila'y ipakukulong, sila'y ipapapatay. Alam ni Hesus kung anong mangyayari sa kanyang mga alagad, katulad din ng nangyari sa ating Panginoong Kristo. Hindi ba siya'y nangaral ng kaharian ng Diyos? Hindi ba siya'y nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya sa masamang espiritu, nagpakain ng mga tao? Pero sa kabila ng lahat, tutol sa kanya ang mga Pariseo at mga eskriba. Sa kabila ng lahat ng kabutihan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya'y hinatulan ng kamatayan sa krus. Kaya nga, maliwanag, mga kapatid, na talagang tanda ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ang krus sa buhay nating mga Kristiyano. Ilang beses niyang sinabi sa kanyang pangangaral, kung nais niyong sumunod sa akin, kalimutan niyo ang inyong sarili, pasanin niyo ang inyong krus, at sumunod kayo sa akin. At sabi sa Ebanghelyo, mapalad at pagpapalain ang mananatiling tapat hanggang wakas. May gantimpala sa mga mananatiling tapat kay Jesus at sa kanyang krus. Saan ang gagaling, mga kapatid, at saan pwedeng manggaling ang ating mga persecution? Saan pwedeng manggaling yung mga pwedeng sumira sa atin? Sa Ebanghelyo, sabi niya, ipagkakalulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Ganon din ang kanyang ama at ina. Napakalapit, sa pamilya. Kapatid, ama sa anak, anak sa ama. Sa simbahan, sa buhay po ng ating simbahan, marami tayong persecutors galing sa labas at galing din sa loob. Mismong kapwa natin Katoliko, minsan ang instrumento ng pagsira sa atin at sa simbahan, na madalas kapag tayo ang iniisip lang natin yung ating sariling kapakanan, madalas kapag ang ating hangarin ay sirain yung ating kapwa, sirain yung ating kapwa Katoliko, nakakalimutan natin yung pagiging mabuting Kristiyano, yung pagiging mabuting Katoliko, at ang ating ginagawa ay nakakasira sa ating simbahan at sa ating kapwa Katoliko. Ngayon, ang isang paraan ng mga persecutors ay ang mass media. Madalas ginagamit natin ang mass media, ang Facebook, Twitter, TikTok,
para sirain ang ating kapwa, para sirain yung iba at palabasin na tayo ang mabuti, tayo ang magaling, tayo ang matalino. Ipagdasal natin yung mga persecutors natin sa loob mismo ng ating pamilya, ng ating simbahan. At mga kapatid, kung tayo naman ang inuusig, manatili tayong tapat kay Jesus. Manatili tayong tapat sa Panginoon, sapagkat tapat siya sa kanyang pangako. Ang sabi niya, yung mananatiling tapat ay pagpapalain hanggang wakas. Yung mananatiling tapat sa kanya ay may kapalit na buhay na walang hanggan.